Guys, huwag niyong i-bash si Arjun, no? Kawawa naman yung bata. Pero subukan kong i-vlog si Arjun. Gusto ko rin siyang tanongin kung ano ba yung mga nangyayari. Ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod, guys. Ayan, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Ayan, mega love shoutout. At narinig naman ninyo sa ating intro. At si Kalinga Prab ay meron pong pakiusap na baka pwede ay wag naman na iba si Arjun. Baka yung iba dyan talagang hindi na mapigilan, hindi na maitago yung kanilang inis, ay kaya naman natin kontrolin yung ating mga sarili na kung maaari, wag na lang mag-comment kung hindi rin naman maganda para kay Arjun, ano. So, ayun na. At ang sabi ni Kalinga Prab, kung maaari ay wag ibas, and pupuntahan po niya, ibablog niya para mapakinggan o kumbaga makuha natin yung kanyang opinion, makuha ni Kalinga Prab kung ano yung gustong mangyari ni Arjun po. Ayun na guys, abangan po natin yan, no? At wag natin kalimutan yung pakiusap ni Kalinga Prab na wag nang ibas si Arjun. Pero katunayan, sabi din ni Kalinga Prab, nakikiusap na wag na reaksyonan. Pero dito, kung may magbabas, ay aking i-off ko po ang comment section. Pero ang highlight lang naman ng aking topic dito ay magbigay lang ako ng magandang opinion dahil nakita, makapagbigay ako ng advice ko, guys, no? Dahil kahapon nakita naman ng marami na si Arjun ay nag-live sa kanyang channel at nagpaalam na po ito kay Kalingap Edo na hindi na raw magpapa-vlog. Baka merong nakapag-advise kay Arjun na mag-vlog na lang, so may kita, makakatulong sa kanyang pag-aaral. Yun po ang siguro ay may nag-advise sa kanya ng gano'n. So ito guys, no, maganda kung siya ay hindi magpapa-vlog at nauuwi lang naman din sa pangbabas at hindi naiintindihan ng iba. Kumbaga meron mang ibang nakakaintindi pero majority marami ang nangbabasa sa kanya, at kung siya ay magba-vlog, maganda, makakatulong sa kanya, may kikitain siya. Ang tanong, ito guys, kung sakaling si Arjun ay magpapatuloy sa kanyang pagbablog, gayong sikat naman si Arjun, kahit papaano, negative man yung mga comment dyan, ay may kita pa din. Ito po ba ang pagbablog ni Arjun dahil naumpisahan na kahapon na siya ay nag-live at nagpaalam na nga daw po kay Kalingap Edo na hindi na siya magpapablog, ay ang pagbablog na ito ni Arjun makakatulong ba sa kanya? Yan, tanong ko lang po. Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit negative yung topic, negative yung sa comment, kung siya man ay naka-live, puro pagbabash yung nandun sa kanyang live chat, kumbaga yan ay may kita pa din. Ito. Paano makakatulong sa iyo na sa tuwing ikaw ay magbablog, magla-live, gayong ang lahat ng manonood sa iyo ay mga basher mo? Ito ba ay makakatulong sa iyong ikagiginhawa? Maaari kang kumita sa paraan ng ads na sa may nanonood sa iyo, may kita ka. Makakatulong sa iyong pag-aaral, sa iyong gastusin. Ang tanong, ito ba ay makakatulong sa iyong kalusugan, sa iyong isipin? Ito ba ay makakabuti? Makakadulot ba ito ng ka-estresan? Maaari kang mag-depress. Yan. Ito ba yung tamang panahon? Yun ang tanong. Ito guys, no? Kamakailan lang, yun nga, na hindi naka-attend si Carla doon sa Velvet Box Jewelry sa Pagrampa dahil nga nang na-hospital o nagkasakit si Arjun. Medyo mainit, medyo sariwa pa yung pangyayari. Yung issue na yan. Talagang dahil nga sa hindi naka-attend si Carla at muntik nang hindi rin maka-attend si Edo, nabas ng todo si Arjun. Napakainit ng usapin, talagang halos sa karamihan nagulantang sa pangyayari dahil sa libo-libong viewers ang nag-aantabay, nag-iintay sa pagrampa ni Carla, subalit wala. Doon nagalit yung mga tao. Sa kabila ng lahat ng iyan, marami ang nangusig ng utya kay Arjun. 1 linggo, 2 linggo ang lumipas. Eto, nag-live si Arjun at siya daw ay nagpaalam nga kay Kalingap Edo at hindi na magpapablog. Ito ba yung tamang panahon na ikaw ay mag-umpisa para sa iyong pagbablog? Walang masama kung magbablog. Kung yan talagang gusto mo, ay ikaw pa rin ang masusunod. Kung ayaw mong magpa-vlog kay Kalingap Edo at ikaw ay magbablog na lang ng sarili mo sa channel mo, pero ito ba yung tamang panahon? Gayong kamakailan lang, ang daming basher, libo-libo ang iyong basher, hindi magkanda umayaw. Saka naman ngayon, sinabayan mo ng pagla-live. Para sa akin, no, ito ay opinion ko lang. Walang masama kung gusto niya mag-vlog, no, at kikita diyan malaking bagay para sa kanyang pag-aaral. Pero dapat ang ginawa ni Arjun, hinintay niya muna maghilom ang sugat. Alam niyo yon, humupa yung tension. Yung mga basher, mga active viewers diyan, viewers ng John Carl, viewers ng Kalingap, nandyan na nangbabasa kanya, hindi man lahat, dahil merong iba na nakakaunawa. Dapat ang ginawa ni Arjun, naghintay muna siya ng tamang panahon na okay na ang lahat-lahat. No? At kasi mahirap na sasaba ka sarili mo, channel yan, wala kang defender, walang magdedepensa sa iyo kundi sarili mo. Pinasok mo, lulusutan mo.
wrong move. Ito yung panahon na hindi mo dapat sinimulan yung iyong pagbablog. No? At ito, ang ginawa sana nga ni Arjin, tahimik lang muna. Kasi mainit na mainit. Kasalukuyang namamayagpag yung kanyang kasikatan ni Arjin dahil doon sa hindi pag-attend ni Carla, so marami ang nadismaya, talagang galit na galit, medyo mainit pa yung mga tao. Pero ayun na guys, nandiyan naman na yan. Kung talagang ayaw niya magpa-vlog, walang magagawa. Siya pa rin ang masusunod. Trabahuhin niya yung channel niya. Kikita siya, makakatulong niya sa pag-aaral. Ang tanong nga, kung kasagsagang naka-live si Arjin, nakikita ko kasi doon na hindi niya napapag-isipang mabuti yung kanyang binibitawang salita. Doon, na kapag habang ikaw ay naka-live, at ikaw ay merong nabibitawang salita na hindi ito magugustuhan ng viewers, mag-uugat na naman yan. Kakalat na naman yan hanggang sa mauuwi na naman yan sa ika-stress mo. No? Kasi kahapon may nabigkas siya. Meron siyang nabitawang salita na merong babagsak ang channel. Sino yung sinasabihan niya na babagsak yung channel? Pero may message sa akin na ang sabi ay parang si Kalingap Edo daw. Ngayon, hinahanap natin yung video. Yung live niya kahapon, wala na yung live niya, naitago na niya. So, doon pa lang, ito ang highlight lang ng aking topic na ito guys, makakatulong ba ang pagbablog para kay Arjin? Makakatulong ko sa pinansyal. Pero kung puno ng basher, stress, madidepress dyan si Arjin. So, doon hinahanap natin yung comment, yung live, wala na. I-private na niya yung live or baka dinilit niya. Ito yun. Ang sinasabi ko, kapag nagla-live si Arjin, nakakapagbitaw ng salita na ito ay hindi niya napapag-isipan, doon maaari siyang mapahamak. Pagka ganon, okay lang, sige na mag-vlog ka, upload video, maaari mong ma-edit, maaari mong makat yung part ng video na sa tingin mo ay hindi tama ang iyong sinabi. Kasi pagka live ang iyong ginamit, live na, pag nabigkas mo na, nasabi mo na yung isang salita, mahirap na ang bawiin. No, mahirap ng lusutan pa dahil lang niya. Pwede mo naman tanggalin 'yon, i-trim mo lang 'yon. No, do sa Google, sa Chrome i-trim mo yung part na 'yon. Ay kaya nga lang kung napanood na ng ibang viewers, mamarkahan ka na naman. So, sabi ko nga sa inyo guys, ang highlight lang ng ating topic, no. Unang-una, may pakiusap si Kalinga Prab na huwag ibas. Pangalawa, makakatulong ba kay Arjin ang pagbablog? Yes, kung sa pinansyal makakatulong, pero maraming basher. Siguro hindi ito yung tamang panahon. Hinintay mo yung tamang panahon na ikaw ay kumbaga pinahupa mo muna yung tension, yung kasalukuyan kasing napakainit ang dami nang babasa iyo. So mahirap kung sa part niya, no. Kasi ako okay na sa akin yung basher, wala yan. Ang tagal na rin naman panahon. Immune na tayo dyan. Pero sa part ni Arjin, mahirap ito. Baka sa halip ay maging okay ang kanyang pakiramdam, ay baka matrigger ang kanyang mga sakit-sakit dahil dito sa ka-estresan sa mga basher. Na lang sana ay sa tamang panahon. Yon. Pero sabi nga ni Kalinga Prab, ibablog niya. At para magkaroon ng boses, makapagsalita, malaman kung ano ang gustong mangyari. Pero sana, pakiusap lang sa ating lahat, siguro, huwag na nating ibas. Hayaan na po natin. Dahil yan naman po ay sabihin na natin na pabigla-bigla si Arjin na pagsasalita and merong ganyan na pangyayari na kumbaga hindi nagugustuhan ng iba kagaya nun, no? Hindi naka-attend si Carla dahil nga na-hospital siya, siyang sinisisi, pati magulang niya, nauungkat. Para sa akin, makakatulong, pero ayun, nawala ako, nasaan ako. Ay, nako. Pero ayun na, no, at sa tamang panahon lang, sana. Guys, huwag na natin ibas, huwag na pong ibas, at kawawa naman din kawawa naman yung bata. Tayo yung higit na, sabihin na natin tayo, yung nakakaintindi. Alam natin yung tama at mali, tayo na lang yung magpasensya. Kung sakala natin si Arjit pabigla-bigla na pag-uugali at gano'n talaga yung ugali niya na hindi niya kayang makontrol, ay magpasensyahan na lang po natin. Unawain po natin. Huwag po tayong, kasi may mga anak din po tayo. Isang halimbawa, kung yung anak natin, ganyan ang gawin sa ginagawa natin sa kanya, binabas ng iba binabas, siyempre masasaktan din po tayo. Yon. Hindi lang po natin nakikita na hindi lang natin naririnig ang boses ng magulang sa harap ng sa mga vlog, hindi natin naririnig, pero sa kabila ng lahat ng iyan, talagang masakit para sa magulang. At 'di ba, pagka nagko-comment tayo diyan, ay natin, alam natin na mali siya, ganon, mali. Ay tayo nga po yung nakakaintindi ng kung ano yung tama. So intindihin na lang po natin. And siguro sa mga kaibigan ni Carla, ni Arjin, ay payuhan si Arjin. Payuhan, iwasan yung mga kilos yung mga eksenang
ganyan, ganito, dahil namarkahan na po yun eh. Ayun na guys, huwag na lang ibas, pero sabi ko nga, pwede mag-vlog, pero hindi ito yung tamang panahon. Kasi, kumbaga, matindi ang tension, mainit, mainit talaga, mainit. Ilagay niya sa tamang lugar at hintayin natin yung vlog ni Kalinga Prab. Ito naman guys, sana walang mabas, wag na pong mangbas. Intindihin na lang po natin yung sitwasyon dahil si Arjen nasasadlak dyan sa stress. Pasalamat tayo at strong. Napaka-strong po ni Arjen at kung sa iba-iba yan, talagang magkukulong na yan at iiyak na ng iiyak at hihingi na ng tulong. No, buti nga hindi pa nakikiusap, nagsasabi kay Kalinga Prab na tulungan siya na baka pwedeng wag na siyang ibas. Pero napaka-strong pa din. Iyon, pasalamatan na lang din natin dahil kinakaya po ni Arjen yan. Pero kung hanggat maaari, wag na pong ibas guys. Untindihin na lang po natin. Unawain na lang po natin at abangan po natin yan kay Kalinga Prab. Pag na-vlog ni Kalinga Prab, sana kapag binalag ni Kalinga Prab, love, 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 intindihin na lang po natin dahil kung tayo naman na higit nakakaunawa, ay sabihin na lang nating pasaway talaga, no? Pasaway talaga si Arjen. Pero tayo pa rin ang kailangang umunawa, hindi yung, kasi tsaka bata pati eh, batang isip pa eh. Yun na, guys, abangan nyo ako sa aking next video, siguro pwede siyang mag-vlog, kasi ang hirap magbablog siya, magbablog, pero ang daming basher eh, tapos ganun, i-hide niya yung video, itatago niya yung video. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. No, love, love, love po, sana intindihin at unawain na lang po natin, dahil tayo naman na higit na nakakaunawa, yung kung yan yung sa ano ninyo, na mali, mali talaga, mali, opo, mali, sabihin na nating mali, pabigla-bigla, pero advice na lang, huwag na po mangbas, no. Ayun na, guys, pakiclick ng thumbs up, mega love shoutout po sa inyo lahat.